tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Ilalarawan ng kahit anong salita. Wala ngang sino man ang pabantay sa iyong ganda. Napapailing na lang, ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlip at sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngiti't ligaya ng iyong mga bukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, nahanap din kita. Ikaw pala sinta, ang bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Pamahayag ng pagtalila sa bagong mag-asawa ang presensya ng mga tulong at ninang sa kasal ay nagpapakita ng pakikisa at pagtalila ng buong komunidad sa ating ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto. Ang pag-ibig nga pala'y hindi
akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan, at para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Ako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Sa harapan ko upang saksihan ang inaawat at Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. For better or for worse, for richer or for poor, in sickness and in health, till death do us part. Upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Oh, la la la. Tinatanggap po ba si Arnold na maging kabiyak upang magsama sa tipan ng pag-iisang dibdib? Nangangako ka ba na siya iyong mamahalin, aaliwin, igagalang at paglilingkuran sa kitman at kalusugan, at hanggang itakwil ang lahat upang maging matapat ka sa kanya habang kayo ay nabubuhay? Ikaw, Arnold, tinatanggap mo ba si Sherilyn na maging kabiyak upang magsama sa tipan ng pag-iisang dibdib? Nangangako ka ba na siya ay iyong mamahalin, aaliwin,
igagalang at paglilingkuran sa sakit man at kalusugan at handang itakbil ang lahat upang maging matapat ka sa Kanya habang kayo ay nabubuhay. Opo, gagawin. Sino po ang maghaharap nila Armon at Sherilyn upang mapag-isang litig? Bigyan po rin. Sino po ang maghaharap nila Armon at Sherilyn upang mapag-isang litig? Kami po mga magulang. Okay, maraming salamat po. At least, mapayag pala sila. Sherilyn. Sa mga ninong at kanina, kayo po ba? Kayo bilang kanilang mga ninong at ninang, itataguyod ba ninyo sila at patnubayan sa kanilang pagsasama at maging mabuting huwaran ng buhay Kristiyano? Yan. Kayong lahat na sumasaksi sa mga pangako ito, gagawin ba ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang itaguyod ang dalawang ito sa kanilang pag-isang litig? Opo, gagawin namin. Yun. Ito naman po. Magpatuloy po tayo. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo ay manalangin. Mapagpala at walang hanggang Diyos. Nilikha mo kami na lalaki at babae ayon sa iyong wangis. Kaawaan mo ang lalaki at babae na ito na dumudulong sa iyo upang hilingin ang iyong pagbabasbas at gabayan sila sa iyong pagpapala upang sa pamamagitan ng kanilang katapatan at pagmamahalan, igala at panatilihin nila ang pangako kanilang gagawin sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon na nabubuhay at nagkakaroon kasama ko kaisa ang banal na Espiritu, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Pagpalain ng Panginoon namin Diyos sa ating ang salibutan, pinamahal mo ang bayan at pinagkalong mo sa amin ang salita ng walang hanggang buhay. Panginoon Diyos sa kanilang pasas, ang iyong salita at ang buhay at ilaw sa aming landas. Ilaw sa aming salita. Umupo po tayong lahat para sa mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa, first reading. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Genesis chapter 2, verse 4 to 9 at 15, verse 15 to 24. Ganito ba sinasabi? Ganito ang paglikha sa lupa at sa langit. Nang likhain ni Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa labo at hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilala. Pinasipol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakakalugod sa paningin at masasarap ang mga bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay ng buhay at punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ni Yahweh ang mga tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mahayop sa parang ibon sa iyong papawin. Nilipat sa tao at ipinaubaya ito ng pagbibigay ng pangalan sa mga iyon.
Kung ano ang kanyang itinawag, iyon din ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng pag-ibon at tayo, maging maamo o maingat. Hindi pala isa sa mga ito ang angkop ng babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang kasawa, sapagkat sila ay magiging isa. Pinagpala na po ang pagbabasa ng salita. Game 499. O God, our helping angels ask for years to come. Our eternal home is yours, for our receive and pray. 2. Tell all the glorious Easter morn, and the tomb for he was free. He broke the power of death and hell, and we might share his victory. Tell all peace reign at God's right hand, by all creation glorified. He sends His Spirit on His church to lead, for Him the Lamb who died. Now we rejoice to name Him King. Jesus is Lord of all the earth. His Son's message He proclaimed we see. His glory shall return. Ang Panginoon ay sumainyo. Ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Mateo, ikapitong kabanata, talata 21, at magpapatuloy sa talata 24 hanggang 27. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yun, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Umulan ng malakas, bumuha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba.
ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Magsiupo po tayong lahat. Magandang umaga po. Mga gwapo at mga gwapa. Mga magaganda at mga gwapo. Halos hindi ko tuloy nakilala yung mga dati kong kakilala. Medyo nag-iba ang kanilang mga ayos. Kapatid na Timo, nakita ko pa rin ang siya. Si Coach Barnes, o si Brother Bayani, blooming. Hindi na po ba masakit ang katawan? Medyo pa. Magpagaling po kayo at malapit na ang pagpuhusga. Si Madam, pag nakikita ko, naka-ID pang pang-mungkid. Ngayon, biglang nakita ko, siya na ba ito? At sa lahat po, sa mga ating mga panauhin na nanggaling pa sa medyo malayo-layo na lugar, isinakripisyo ninyo ang oras upang makibahagi sa napakahalagang okasyon ng buhay ng dalawang kong nandito sa harapan. Sila ang may pakala kung bakit tayo naiinitan dito. Mamaya, pumapayag ka. So, or meron siyang plano kung ano ang kanyang gagawin at kung ano ang kanyang tatayo. Unang, I would praise for the building. Dito po sa ating lokasyon dito sa Isidro, napapansin ko na pag summer, ang laki ng awang sa lupa. Mas isabaw the foundation, yung pundasyon ng inyong gusali. At dahil yan literally sabi naman sabihin natin, ang isang wise builder, pinapag-aralan niya yung lugar kung saan niya itatayo ang kanyang bahay. The strongest sword. So, mahalaga yung pagpunda ng pundasyon ng bahay, ng gusali. Kung nilalais natin na ito ay tatagal, kung ito man po ay bahay, kung siguro si Arno, kung tatayo siya ng bahay. So, yung pundasyon ng bahay na itatayo ay maaari napakatibay at ito ang bahay na yan ay maaaring mamanahin pa ng mga kaapu-apuhan. Chapter 6 verse 3, siya ay tinanong sabi ng mga tao sa kanya nung siya ay nagtuturo, sabi sa kanya, saan kaya galing ang kanyang katalinuhan na yan? Sinong nagbigay sa kanya? Hindi ba siya ang anak ni Jose na karpintero? At narito ang ating yung kanyang mga kapatid. Kilala natin. So, siya ay isang karpintero, at kung isa siyang karpintero, ay alam niya at naiintindihan niya ang kahalagahan ng pundasyon kung nais ng isang tao na magtayo ng isang matibay na gusali or bahay or tahanan. Kung maalala po natin, kanina sa verse 21, ay sinabi na ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa kanyang Panginoon ay maliligtas. Kung gayon, sa makatuwid, ang tinutukoy niyang bahay na itatayo ay hindi literal na bahay, kundi ang ating buhay. Ang buhay natin at pamilya. Saan natin ito itatatag? At sa hamon nga ay dapat ito ay nakatatag sa isang matibay na pundasyon. Ang bahay na ating itatayo ay ating buhay. Kung ikaw ang tatanungin, saan mo gusto itatag ang iyong buhay? Maraming tao, there are many people believe that a strong life. Alam po natin, marami pong karanasan ang nagsasabi na ang material na bagay na magiging pundasyon ng relasyon at pamilya
ay ito ay isang mahinang pundasyon. Hindi naman sabi na ang material na bagay na pinagpupursitihan natin ay masama. Hindi masamang imaman. Gusto mo bang imaman, Ramon? Gusto mong imaman? Ako, gusto kong yumaman. Gusto ko. Sino ayaw yumaman niya dyan? Ibigay niyo sa akin ang inyong mga ayaman. Mayaman ako. Iyan ay mabuting biyaya ng Diyos para sa isang buhay na nakakasiguro. Pero ang nagiging masama ang kayamanan ng salapi kung ito ang papalit sa puso ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong puso. Bakit gusto niyo sa simbahan? Ang napakaganda yung slogan ng Roman Catholic sa yung kanilang family ministry. Ano po yung kanyang sinasabi? A family that prays together stays together. Meron po tayong tinatawag na yung pagpapanibago ng ating marriage vows. Sila, si Armon at saka Sherilyn, itatatag nila ang kanilang relasyon. Ihahayag nila ang kanilang marriage vow. Kasama po tayo, mga may yung mga pamilya, mga mag-asawa, kasamahan natin sila muling patatagin, muling palipaguhin ang ating marriage vows. At isang katanungan sa atin, katanungan na pwede natin pagnilayan. Saan ba natin gusto itatag ang ating buhay, pamilya? O saan nga ba nakatatag ang inyong buhay, pamilya? Halimbawa, ito ay nakatatag sa pundasyon na si Kristo ang kanyang panulukang bato na siya matibay na pundasyon upang magiging matatag ang ating pamilya hanggang sa kanyang muling pagdating. Magandang araw. Hawak na liturgy. Sabay sa lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng nakikita at pinakikita. Sumasabat tayo kami sa isang Panginoon Kristo, muktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama, pagpagsimula ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inanak inilikha ay isa sa pagkatapos ng Ama. Sa pamamagitan na inilikha ang lahat at para sa ating pangalawan sa ating kaligtasan ay nalawan siya pagkasalanan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay pinanganak siya ng Maria Virgen at naging tao. Ipinakusok ang anak sa ating panahon ng Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay ang nilibig at maging buhay sa ikatong araw sa katuparan ng mga kasalanan. Umakyat ka sa langit at narito sa kanan ng Ama at muling darating sa mga natin upang mahuman ang mga buhay at mamatay at ang paghahain niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa kasal ng Espiritu, ang Panginoon at kapag-ibig ng buhay na nagbuhat sa Ama. Sinasabasya ng malahagi kasama ng Ama at naniniwala kami sa isang pamilya sa ito pagpapalaw ng mga kasalanan. Hinihintay namin ang pagkapay ng mga buhay at ang mga ito. Amen. Yan. Si Sherilyn at si Armon sige. Si Armon, hawakan mo ang kanang kamay ni Sherilyn at bibigkasin mo ang sumusunod. Yung babasahin mo. Ang ngalan ng Diyos, ako si Armand, tinatanggap kita Sherilyn upang maging asawa magmula ngayon at sa hinaharap. Mahirap man at ginhawa sa sakit at kalusugan, pagmamahalin ka at mahalagang hanggang sa kayo ay maghiwalayan ng kamatayan. Ito ang puso kong pangako. Yan. Hawakan mo ang kanang kamay
Diyos, ako si Meredith na nagpapita, Arno, upang maging asawa mula ngayon at sa hinaharap. Mahirap man at ginawa sa sakit at kalusugan. Pagkamahali at pahalagahan hanggang sa tayo ay paghiwalay ng kamatayan. Ikaw ang taus-puso ko, Ama. Babasbas na iyong mga elemento. Sinsing at yung aras. Yung aras. Dalahin mo ito iyong. Basbasan mo, Panginoon, ang mga singsing na ito na maging tanda ng pangako ni na Arnon at Sherilyn upang silang dalawa ay mabubulot sa isa't isa sa pamamagitan ng Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. Matawag na aming Ama sa iyong kagandahang loob. Ang mga ibon sa parang ay sagana sa pagkain at ang mga bulaklak sa kapatiran ay iyong dinarangkan ng walang kapantay na kagandahan. Basbasan mo ang aras na ito na tanda ng nag-uumapaw na kasaganaan ng iyong pagpapala. Pagpalain mo rin kami upang ito ay aming parangalan at laging alalahanin upang sa mga susunod na panahon kami naman ay magkaloob. Maging mabuting katiwala ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Susunod mo sa kanila. Assistin mo sila sa kanilang sasabihin. Ang pagbibigay ng, dadaan po tayo sa pagbibigay ng singsing. Saan yung kamay niya? Gawa ka ng kamay. Ayan, sige. Pinagkakaroon ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pangarap. At ang buong kong pagkatawa at ang lahat ng nasa akin, gagalang kita sa ngalan ng Ama at Anak ng Banal na Espiritu. Amen. Susunod mo ang singsing kay Arno. Pinagkakaroon ko sa iyo ang na ito bilang tanda ng aking pangako at ang buong kong pagkatao at lahat ng nasa akin, igagalang kita sa ngalan ng Ama at Anak ng Banal na Espiritu. Tanggapin mo ang aras na ito bilang tanda ng lahat ng aking yaman. Kalapit ng aking pangako na marangalan o ang Diyos, ikaw ang ating pamilya sa pamamagitan ng bunga ng ating pagsisisi. Tinatanggap ko ito, ang ako na maging mabuting katiwala ng ating biyaya at maging katuwang mo sa pagkaguyo ng ating pamilya. Hawakan mo dito. Hawakan dito pa. Tagapinin niyo ang Biblia na ito. At nawa ay maging kaisa namin kayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kami ay naniniwala na ang banal na nakasultan ng kapwa ang dumaan bagong tipan ay naglalaman ng lahat ng bagay na kinakailangan para sa kaligtasan at tubos namin
ninanais na iaya ng aming buhay at ng aming pamilya sa lahat ng mga kautusan na nakasaad dito. Yung magsisilbi. Kahit sinong isang pares dyan sa mga abay. Ayaw magligtas na. Wika ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ang mga kandilang ito ay nasindihan sa simula ng inyong kasal. Nawa kayo ay manatiling lumakad sa tunglaw ng kanyang liwanag at ang inyong sambahayan ay magsilbing ilaw ng Diyos sa inyong komunidad. Asaan yung takpan mo siya sa ulo si Sherry? Wala bang pinya? Bulong niya. Ingatan lang na hindi mahulog. Yung bibig kasi ng maglagay ng telo. Binibihisan ko kayo sa ngalan ng pag-ibig. Isuko ninyo ang buong dalisay ng inyong sarili sa kalooban ng Diyos, tahakin ang daan ng kabutihan at kilalanin ang kanyang pagka-Panginoon sa inyong buhay. Ang kordon, ang core, sunod tayo. So, yan. Para sa yan, di kasi nyo sa kayo. Nialay ang kordo na ito upang pag-isay na ipipirgay ng mga asawa. Ito ay sa bisag ng pag-ibig ng Diyos na bibigkis sa inyong puso at kaluluwa. Ngayon na si Arnold at Sherilyn ay pinagkaloob ang kanilang sarili sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong pangako, paghahawak kamay at pagbibigay ng kanilang mga kaloob sa bawat isa. Ipinahahayag ko na sila ngayon ay mag-asawa na sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ili kayong nakabuo at natako tayo sa panalangin para sa mag-asawa. Tayo ay manalangin para kina Arnold at Sherry upang ang ating makalangin na Ama ay buong awang sila ay kalingain. Nawa ay mahalin, igalang at pahalagahan ng isa't isa. Mamuhay sila sa katapatan at pag-unawa. Walang hanggang Diyos, lumikha ng buhay at nagpapanatili nito. Ang pinagmulan ng aming kaligtasan at biyaya. Masdan mo ng may good. Kung saan pinagkaloob na Pinagkaloob mo ang kanyang buhay at nalala sa lalaki at sa babae na ito. Magkalooban sila ng karunungan at katapatan habang inaayos nila ang kanilang buhay na sila ay maging lakas ng bawat isa, pangunawa sa bawat puso, aliw sa kalungkutan at kasama sa kaligayahan. Amen. Pinagpagkaloob-nawaan na ang kanilang mga hangal upang kilalanin nila ang kanilang mga pagkakamali kung masaktan nila ang isa't isa at hingin nila ang pagpapatawad at ang pagpapatawad sa isa't isa. Amen.
Pagpalain mo ang kanilang pagsisikap upang ang kanilang tahanan ay sagaran sa iyong biyaya, upang matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nang sa gayon na ikaw ay kanilang pasasalamatan sa pamamagitan ng pagbahagi ng iyong biyaya sa kanilang kapwa. Amen. Loobin mo na ang kanilang buhay ay maging tanda ng pagmamahal ni Kristo sa makasalanang mundo upang ang hindi pagkakaunawaan ay magapi ng pagkakaisa at ang kaligayahan ay mangibabaw sa kawalan ng pag-asa. Amen. Ipagkaloob nawa kung iyong kalooban ang biyaya at ang pamana ng mga anak at biyaya upang bubuan silang makilala ka, mahalin ka at pamilura. Ipagkaloob sa kanila ang kaganapan ng kanilang pagmamahalan upang maibabahagi nila ang pag-ibig at malasakit sa kapwa na kinalalakas at mapatunayan ang kanilang katapatan sa aming pagkatao kung saan ang iyong mga anak ay nakakaisa at ang mga nabubuhay sa mga banay ay magpagumbago ng pagpapala upang higit sa malangin na lahanan sa pamamagitan ni si Kristo na aming Panginoon na nabubuhay Sa iyong pagmamahal at sinubuko ang iyong anak, ang iyong buktong na anak na si Jesu Cristo na maging kaisa namin. Ipinanganak na tulad namin upang gawin na ang daan tungo sa cross ay siyang daan ng buhay. Nagpapasalamat kami at iyong pinagpala ang pagsasama ng lalaki at babae sa kanyang ngalan. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa lalaki at babae nito, si Armon at Shirley. Ipagtanggol sila sa kaaway. Pangunahan mo sila tungo sa kapayapaan. Pahintulot sa kanilang puso. Palabang sa kanilang balikat at korona sa kanilang ulo. Pagpalain mo ang kanilang mga gawain at pagsasama sa kanilang pagtulong at pagkising, sa kanilang buhay at kamatayan. At sa huli sa iyong kaawaan ay maihigit sila sa hapag na pinagsasaluhan ng iyong mga banal sa iyong makalangit na tahanan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahalin kasama mo, kaisa ang banal na Espiritu, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritong Banal, basbasan at panatilihin kayong dalawa. Masdan nawa kayo ng Panginoon na may dugon at puspusin kayo ng pagpapala upang habang kayo ay nagbuhay ng may katapatan muli sa ilahat ay pupurihin at luwalhatiin ang Diyos magpakailanman. Amen. Yan. Pelo. Pelo. Si West. Yan, maganda siya. Ayan. Tumayo kayong dalawa. Magandang umaga po sa ating lahat. Akin pong inihaharap sa inyo ang bagong mag-asawa, si Mr. and Mrs. Armon Lorenzo. Malakpakan po natin sila. So, next move. Next move, paghalapan ko. Siyuhan mo na ang yung pagkasasama nilang mag-asawa na isang matamis na. 30 minutes. Kapayapaan po sa isa't isa, magbatian po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan, kapalagagan ng iyong at kasiguruhan ng ating buhay at mananatiling sa ating lahat. Dada po tayo sa offering. Kaya lagi tayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo, papuri na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan at huwag natin kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba sapagkat yan ang hain kinalulugan ng Diyos. Hebrew 13 verses 15 to 16.
buong kagalakan natin ihandog ang ating buhay at gawain sa ating Panginoon. Mauna kaya sa iyo. Aking Panginoon Jesus, papirmahan. Pinatawagan po yung hindi pa po nakapipirma dito mga sponsor, pumipirmahan po natin ito. Kung nakapirma po silang lahat, yung mag-asawa na lang po ang pipirma. Oh, sponsor. Yung mga sponsors na Yung mga sponsor na hindi pa po nakakapirma dito, tumulong po kayo dito sa harapan at pirmahan po ninyo itong kanilang marriage certificate. yung mga maaga dumating, baliktad na. Ayaw ninyong mapicturan dito kayo para may dokumento yung inyong papicturan. Apat po yan. Isa pa. Okay. Oh, yun. Noon, akala ko ang wagas na pag-ibig ay sa nobela lang matatagpuan at para bang kahirap na paniwalaan. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Ako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. For better or for worse, for richer or for poor, in sickness and in health, till death do us part. Upang di
magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Ako sa'yo ipaglalaban ko, sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig, upang di magkalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pira-piraso na ang kordero ng Diyos. Pinira-piraso ngunit hindi nahahati. Laging pinagsasaluhan ngunit hindi nauubos, at pinagiging banal ang lahat ng tumatanggap sa Kanya. Para sa Tulad nitong awit na ating naririnig, alam kong itinakda ng langit ang ating nadaramang pag-ibig.